So yun, no, KKGX, kamusta kayong lahat? Isang ano lang, no? Isang mabilisang video lang at gising lang natin. Isipin mo, 6:44 na, mag-7 na, 7 p.m. So yan. Okay, sa mga coins naman natin, kung mapapansin nyo, dumagdag tayo ng 38, kagabi na sa 21 lang yata to. So, for copy trading to, no, nadadagdagan to dahil sa copy trading. So, yun ang ginagawa lang natin. Nagka-copy trade tayo and then yung mga kinikita niyan, minsan wini-withdraw natin at minsan nilalagay natin sa mga coin, mga Lodi. No, ito lang yun, copy trading. Click nyo lang yan pag nasa BitGet kayo. Yung tayo ng future copy trading, nandiyan dyan yung mga trader. Tapos meron tayong link sa description kung paano mag-copy trade. So, ngayon ito, bumaba yung ADA kasi nasa 589 na tayo kagabi. So negative tayo ng pero basta negative tayo dyan kasi 589. So nakita nyo naman kagabi yun, di ba? So ngayon dito 459. So nasa 440. So positive naman tayo ngayon sa Dogecoin, mga Lodi. So ang mga umaangat na coin ngayon, UST, ING, no? UST and ING ang nakikita ko, no? Pero hindi tayo kumuha niyan, no? So tingnan lang natin kung nag-check lang ako ng $1.8, naglalagay lang tayo ng pakonti-konti. Pero yung main coin natin ngayon is XRP and ADA and Dogecoin. So ngayon, Berry Token. So ang ginagawa ko sa Berry Token yun, buy and sell. So ngayon, bumili tayo kagabi ng 0.054. So ngayon, 0.056. So ganun lang ginagawa natin every time, no? So ito yun, pakita ko lang, baka sabihin nyo wala. O yan, may Berry Token tayo. And then umangat siya. So, subukan natin ulit. Once na tumaas to ng konti, mag-ano tayo, mag-buy and sell tayo ulit. Okay? Okay, BTC chart. So, pababa, no? 37,073. So, 30... So, paangat sana siya. Kung mapapansin nyo, papunta sana siya ng 39,200. Pero, sabi ko nga sa inyo, no, ang ginagawa ko, para hindi ako ma-stress sa mga token na to, marami akong ginagawa. So, binibigyan ko ng libang yung sarili ko, tulog, pasok sa trabaho, tapos, walis-walis ito. Ito yung ginagawa ko kanina, no? So, nagtatabas tayo ng damo, mga Lodi, no? Yan. So, ayan, yan yung tinabas-tabas natin kanina. So, papatuyuin ko lang yan, tapos, susunugin ko. I think Saturday ko susunugin, no? Ganun yun eh. Tapos maglalagay ako ng chemical para yung damo hindi na tumubo, mga Lodi. So ayan o. So solid na solid. Yun. Ganun yung ginagawa natin. And then nagdo-drone tayo, mga Lods, no? Nagdo-drone tayo, mga idol. Kaya alam nyo na, basta yun yung sinusunod ko eh. Kasi narinig ko kay CJ Binance yan na huwag ka masyadong huwag ka masyadong may stress sa token mo. Kaya nga dapat kapag ka nag-invest ka sa crypto, dapat maliit lang, 'di ba? Yung kaya mo lang bumagsak, 'di ba? So huwag kang magtodo bigay, no? Huwag yung crypto yung gamitin mo para umasenso, 'di ba? So kumita lang, huwag yung talagang umasenso. No, yung pag-asenso libre na 'yon, mga Lodi. Libre na 'yon. Libre na kapag ka biglang umangat yung token nyo, mga Lods, no? Pero 'yon, kumbaga ang gawin nyo, maghanap kayo ng na mapaglilibangan. Okay? So, next, sad news, no? Axie Infinity news, Rolling Network news, sad news, I will no longer be the in-house marketing manager ng Wild Forest, mga idol. No, umalis na siya, pero magiging consultant siya. I will be marketing consultant for now for future activation. Pero ito yung mga ginawa niya sa Wild Forest. So, ayan. So, hindi naman sa Axie Infinity to, no? Sa Wild Forest to, mga Lods. No? Sa Wild Forest siya. So, yung iba naman, so pinuri naman siya, mga idol, no? Nag-thank you naman sa kanya, wala namang sinabi sa kanyang masama yung community. Ibig sabihin, yung Ronin Network community kahit papaano, makikita nyo konti na lang yung mga bashers, no? Konting-konti na lang. And then, Kagi, hindi na si Kagi, no? Hindi na nag-hype ng hindi na siya nag-hype ng nagpi-pixel pa naman siya. No, nagpi-pixel pa naman si Kagi. To the moon daw yung no, yung Ronin at $1 and pero wala na siyang sinasabing mga Berry Token, no? So yan lang yung nakita ko dito. So pero ngayon Counter Strike siya. So yung mismong knife na hawak niya is 1.5
$5 million yung price. Grabe, no? Ganun ang crypto, mga lodi. Ganun ang NFT. And then, Axie Infinity News naman. So talagang bumabalik yung ano nila, no? Yung mismong volume. Ayan, no? 3.04 million trading volume para sa Axie Infinity, no? Biglang lumipad. Check nga natin yung marketplace. Ang marketplace natin sa Axie Infinity, pagkakatanda ko, 3,800 to 4,000 daily, no? Daily yung sales nila na Axie. So tingnan natin ngayon kung ilan na. 6,000. Umaangat, no? Kung sabihin mo na umangat ng 100%. Kasi 6,000 na yan eh. So nakikita natin nakaraan 3,000. May nakita ako ng isang araw is 1. Umangat na ka. Lumaki na din kahit pa paano. Tumaas na din. 50%. Sabihin natin 50% yung inangat ng Axie Infinity. Total volume 30.5 ETH, mga idol, no? So nilaro ko Axie Infinity no nakaraan. Ako ano pa rin, no? Yun pa rin yung tingin ko naman sa kanya kung paano, kung ano yung game before. So ganun pa rin, nakakaano lang. Kumbaga parang yung kitaan, wag yun yung ano eh. Parang hindi mo maiisip sa ngayon eh. Kasi wala namang paraan eh, di ba? Wala namang paraan na tumaas pa yung value ng SLP, kundi masunog lahat yan at magkaroon ng maraming players ang Axie Infinity at magkaroon pa siya ng maraming use, no? Tulad ng 2021. Totoo lang tayo hindi porkit sikat yung Axie Infinity ngayon, talagang ibuboost natin na maglaro kayo, di ba? Mas okay kung testingin nyo lang para at least kayo mismo malaman nyo kung masaya kayo dun sa nilalaro nyo, mga idol, di ba? Siyempre, kahit pa paano naman, di ba? Sino ba naman, iba-iba tayo ng taste. May mga gusto yung MOBA na matitindi, like Arcane, Mobile Legend, or yung mga, yan, katulad yan, Counter-Strikes, di ba? Kung pipili ng laro yung iba, siyempre yung mga nakita na nila noon, di ba? Na binabalikan nila ngayon. So, nasa atin yan kung gusto nyo maglaro pa rin, di ba? Pero, tulad nga sinabi ko, tumataas yung volume. Ayan. Floor price. Mystic Axie, Total Axie. Origin, 0.3. Japan, 0.04. Ito yung mga floor price nila. Xmas, 0.1. Summer, 0.005. Yung mismong floor price, no? So, tingnan natin yung land. Land, nasa $300 na lang to eh. Tamo, ang laki ng inangat ng land. $300 lang yung nakaraan. Pero ngayon, $500 na ulit, di ba? So, ang laki bigla nung itinaas. Nung bigla ang nagkaroon ng update sa Axie Infinity. Di ba? Ang laki ng itinaas. At bumibili At bumibili, mga idol. So, yun yung ating isang news ngayon. And then, syempre, congrats doon kay Dash123D, no? Nanalo siya ng Mystic Axie, no? Sa pagbibili lang ng mga merch, no? Sabi nga nila, kung gusto niya, no? Sabi nila, want to take this Axie home, get your merch, and you might just get lucky. So, bumili kayo ng mga merch at baka malay nyo, isa kayo sa makakuha ng mga Mystic Axie, mga idol. So, mahal na Mystic Axie, di ba? Pinakita dyan. Check natin, home. Axie. Nasaan na yun? Ayan, Summer Axie, oh. So, Mystic Axie, check natin. For it, mga idol. Putsang kinapita ka mababa, oh. For it. Sipin mo magkano yun? 400,000 mga lods, no? 400,000 yan. Solid na solid at swerte naman nun nanalo na yun, mga idol. Swerte siya, mga lods. So ayan, I am so bullish on Bitcoin. Yes, nangyayari naman yung nangyayari last market, no? Sabi nga nila, ang truth sa Bitcoin, kumbaga historical chart ang tingnan nyo. So nangyayari ulit, mga idol, no? Lumilipad ang value ng BTC at sana maraming gustong magsalita na sana bumaba ulit ang value ng BTC. Puro ganun, mga idol. Pero pag bumaksak naman, tatawa sila. Sana hindi kami bumili kasi bumagsak, di ba? And then pag lumipad, ang daming nagre-request, no? Ang daming umihiling, no?
na bumagsak ulit ang value ng BTC, no? Kaya lang, ito na yan. Hindi na tayo sure kung babagsak yan. Di ba? And then ito, JP Morgan expect the SEC to approve multiple spot Bitcoin ETF January 10. So, nasa ilang days? Parang nasa 45 days. No? Tingnan nyo yan. Kasi once na-approve yan, lilipad ng konti yan. Lilipad ng konti pero hindi pa ganun kasagad. Di ba? Indeed, shake up the market. No? Sabi nga nila, spot Bitcoin ETF approval would indeed shake up the market. No? Alam nyo ako ba't ko pina-follow yung mga matataas na influencer? Kasi nagko-comment din sa kanila yung mga malalaking investor. So yun. Ganun yung ginagawa natin. Kasi yung mga malalaking investor, sila din yung bumibili di ba? Pagka bumili yan, biglang lilipad din yung price ng BTC. Di ba? And then ito, CME gap, no? Kumbaga, bakit ba nagkakaroon ng CME gap? Ito kasi yung mga close yung market, Friday, Saturday, Sunday, mga ganyan. And then lahat ng nagkakaroon ng CME gap is binabalikan. Kumbaga ito, kung may CME gap ka dito, ang market bumabalik sa ganyan. Yun. Kunyari ito, tingin ko pataas, di ba? So nag-send dito yung isa, wag daw kalimutan yung 4K kasi ang laki daw ng CME gap ng 4K. Hindi naman gap yan eh. Yung gap yung ganito. Yung wala. Di ba? Yung wala. Ito parang hindi naman to gap eh. Ito dapat. Ito. To gap to eh. Yan. So yun. So pero ako ito 4K malabo to mga lods, no? Malabo tong 4K. Kumbaga kapag nagkaroon ng 4K automatic bilihan lahat yan mga lods, no? And then yun nga, berry token 0.055. So ayan. Check lang din natin. Once na nag 0.060 to, benta na naman tayo mga lods, no? So yun mga idol, no? Tulad ng sinabi ko, no? Lahat ng papasok sa cryptocurrency dapat bulob nyo mga lods. And wag lahat, wag sagad. Ako 5% lang ng salary ko o your income ko ang nilalagay ko sa cryptocurrency para bumili ng token. So yun lang, ganun lang yung ginagawa ko. Hindi ako nag-all in mga lodi. And then syempre, nag-iipon ako dito sa BitGet, BGB, tingnan nyo eto mali ko. Mga idol, ito ang mali ko. Tinanggal ko ang BGB, pero ang dami ko niyan, 20. Pero kasi nagbenta naman ako ng 26. Pero sana itinuloy ko. Kasi 30 na. 'Di ba? XRP ang binili natin, nakita nyo ba? 'Di ba? XRP na binili natin Pakita ko lang para alam niyo. So withdraw na lang. Yan. So withdraw, makikita nyo. Kasi sa iba ko nilalagay XRP. Pag medyo malaki-laki kasi yung binibili ko, sa iba ko nilalagay mga lods. So ayan, yung dalawa succeed, di ba? 789 tsaka 112.47, no? So check nyo value ng XRP ngayon. 31 yan nung binili natin, no? 31 ngayon, 33. So good pa din, di ba? So kumita ka na ng 2 piso, no? 2 piso diyan sa bawat XRP. Kung kunyari 700 yun, o 2 piso kumita ko, may 1.4 ka. Diba? So yun lang sa ngayon, KGX, at magandang gabi sa inyong lahat. At sana patuloy lang yung suporta nyo sa channel natin. Sa mga gustong pumasok sa copy trading, BitGet, nandiyan lang yung link natin sa description. Yun na yung gamitin yung link, tapos sabayan gamitin nyo at check nyo muna kung paano natin, yung tutorial natin dyan, nandiyan din sa link. Panoorin nyo yun para at least mas mas alam nyo, no? Tinuro natin doon kung paano pati settings. So next, pababa going to 36. Yun lang sa ngayon KGX at magandang gabi sa inyo lahat.